Noong 1980s, ibang-iba ang NBA kumpara sa napapanood natin sa ngayon. Mas physical ang laro at ang mga plays na ngayon ay tinatawag ng technical o flagrant fouls, dati normal lang na parang part ng game. Ibang-iba rin ang culture ng mga players noon. Nasa peak ang trash talking at legit na may galit ang players sa isa't isa, lalo na kapag magkaribal na team. Walang off-court banding tulad ngayon. Walang sabayang bakasyon o banana boat moments. Sa off-season, hindi pagbuo ng super teams ang iniisip, kundi kung paano tatalunin at dudurugin ang kalaban. Sobrang intense ng kompetisyon at halos bawat game ay may kasamang personal at team rivalries na talagang nag-aapoy. Isa sa pinaka-iconic na team noong 1980s ay ang Detroit Pistons. Oo, physical na talaga ang basketball noon, pero ibang level ang dala ng Pistons. Nandyan si Dennis Rodman, isang tenacious at scrappy defender na walang kapagurang nagtatrabaho sa loob ng court at laging all-out ang effort. Si Rick Mahorn naman ang enforcer na siguradong ayaw mong makabangga. At si Will Ambier naman, isang savage big man na parang mas nag-enjoy pa kapag kinaiinisan siya ng lahat at halos laging nasa gitna ng gulo. Pinamumunuan sila ni Isaiah Thomas, ang general ng team. Isang 6'1" point guard na may charming na ngiti off the court pero cold-blooded killer kapag nasa laro na. Isa siyang natural leader na may clutch gene at tapang na humarap kahit kanino. Bilang grupo, kilala sila sa kanilang swagger, attitude, at sobrang agresibong depensa. Ang motto nila, domination by intimidation, at talagang pinanindigan nila ito. At halos bawat laro, pagbukas mo ng TV ay makikita mo ang Pistons na sangkot sa rambulan na hindi na ikinakagulat ng marami. Umabot pa sa punto na tinatawag silang Raiders of NBA dahil sa bad boy image at aggressive na estilo. In-embrace ito ng team at fans, pati na rin ang Oakland Raiders organization na nagpadala pa ng official memorabilia sa Pistons bilang suporta. Pero sa kabila ng lahat ng ito, malinaw na ang Pistons ay ang isa sa may pinakailit na depensa sa liga noong 80s. Samantala, ang batang Chicago Bulls ay pinamumunuan ni Michael Air Jordan at kilala na natin kung sino siya. Kahit noong early years pa lang niya bago pa ang championships ay hindi lang siya simpleng NBA superstar. Nakuhanan niya ang respeto ng ibang stars sa liga. Pero ibang tingin ng Pistons kay MJ dahil parang hindi nila gusto ang kanyang estilo at angas sa laro. Noong March 4, 1987, ipinakita ni Jordan kung ano ang kaya niyang gawin laban sa Detroit na umiscore ng 61 points sa isang dominant performance na nagdala sa Bulls sa 125-120 overtime win. Makalipas ang isang taon noong April 3, 1988, muli niyang ipinahiya ang Pistons at this time nakapagtala ito ng 59 points at nakuha ang panalo. Dahil dito, galit na galit ang head coach ng Pistons na si Chuck Daly at nangako siya na hindi na niya hahayaang gawin ulit ito ni Jordan. At dumating nga ang pagkakataon para patunayan niyon. Nagharap ang dalawang team sa 1988 Eastern Conference Semifinals. Ang Pistons ay may second best record sa East, habang si Jordan naman ay galing sa MVP at Defensive Player of the Year season. Pero sa kabila ng effort ni Jordan, hindi kinaya ng Bulls ang Detroit. Nakontrol ng Pistons ang serye at tinapos ang laban sa loob lang ng 5 laro. Pagsapit ng 1989 playoffs, malinaw ang goal ni Jordan, revenge. Muli silang nagharap ng Pistons, this time sa Eastern Conference Finals. Sa 2 laro sa Detroit, nakuha ng Bulls ang isang panalo. At sa pagbabalik ng series sa Chicago, sobrang init ng laro ni Jordan na parang wala nang makakapigil sa kanya. Sa isang crucial moment ng laro, si MJ ang may hawak ng bola at tuluyang tumapos sa laban. Dahil dito, tuluyang umabante ang Bulls sa 2-1 series lead. Pagkatapos ng laro, hindi na mapakali si Isaiah Thomas at nag-iisip kung paano pahihintuin si MJ. Kaya tinawagan niya ang kanyang teammate at co-captain na si Joe Dumars. Dito'y nagplano sila hanggang madaling araw. At bandang alas 12 ng hating gabi, tumawag si Isaiah Thomas sa kanilang coaching staff at sinabi na alam na niya kung paano pipigilan si Michael Jordan. Dito nagsimula ang Jordan Rules.
Pagdating ng laro, ibang level ng intensity ang ipinakita ng Pistons at agad ipinadama ang kanilang bagong estratehiya. Kumalat din sa media ang tungkol sa Jordan rules. Pero kapag tinatanong sila tungkol dito ay parang wala lang at kung waring hindi totoo. Pero malinaw ang kanilang sistema. Una, pilitin si Michael Jordan pumasok sa traffic at kapag nasa strong side siya ng court, itutulak siya papunta sa gitna at doon siya dudumugin ng depensa. Kung pupunta naman siya sa gitna, itutulak siya papunta sa kaliwa kung saan nakaabang ang help defender. Pangalawa, okay lang na ibang magdomina, wag lang si MJ. Ayon kay Bill Laimbeer, wala silang pakialam kay Scottie Pippen. Para sa kanila, ang Bulls ay Jordan at Jordaners. Kaya't palagi silang nagpapadala ng multiple defenders kay MJ at parang walang respeto sa ibang players sa court. Paniniwala nila, kung hindi si Jordan ang tatalo sa kanila, ay hindi rin sila matatalo ng Bulls. Pangatlo, pagurin si Jordan. Sa offense, pinapatake nila ang player na binabantayan ni MJ para mapagod siya sa depensa. Dahil ang goal, ubusin ang energy niya para pagod na siya sa offense. At panghuli, parusahan si Jordan. Walang easy baskets. At kapag pumasok siya sa paint, siguradong babagsak siya sa sahig na paulit-ulit nilang ginagawa. At gumana nga ang formula na ito. Dahil simula dito, hindi na nanalo ang Bulls ng kahit isang laro sa seri ngayon. Pagdating ng June, kinuruna ng Detroit Pistons bilang NBA champions matapos nilang walisin ang Los Angeles Lakers. Ang 1989 Pistons ay kinilala bilang isa sa pinakamalupit na defensive team sa kasaysayan ng NBA. Pero kahit champions na sila, hindi nawala ang kritisismo at dala pa rin nila ang reputasyon bilang isang dirty team. Samantala, lalo pang umiinit ang kanilang rivalry sa Chicago Bulls. Sa 1990 NBA playoffs, muli silang nagharap sa Eastern Conference Finals. Isang matinding series kung saan fully implemented na ang Jordan rules. Muli na naman nilang tinarget si Jordan at halos bawat laro tumatanggap si MJ ng matinding physical punishment pero pumapalag rin ito. Sa seryeng ito, kitang-kita rin ang growth ng Bulls bilang team. Mas composed na sila, mas cohesive at nagawa nilang itulak ang series hanggang Game 7 sa Detroit. Pero sa huli, hindi pa rin ito naging sapat at muling natalo ang Chicago sa deciding game. Nasa ikatlong sunod na taon, ineliminate sila ng Pistons. Samantala, tuloy-tuloy ang pananalasa ng Detroit at nakuha nila ang kanilang second straight NBA championship. Pagkatapos ng sunod-sunod na pagkatalo, malinaw ang mindset ni Michael Jordan. Kailangan na niyang bumawi. Ginugol niya ang off-season sa gym at pinalakas ang katawan para kayanin ang physical na laban kontra Pistons. At kasabay nito, nag-improve din ng kanyang supporting cast na mas naging solid ang buong Bulls team. Hindi na maiwasan ang isa pang banggaan kaya't muli silang nagharap sa 1991 Eastern Conference Finals. Pero this time, ibang Chicago Bulls na ang nakaharap ng Detroit. Mas malakas, mas mabilis, at overall mas kompletong team. Sa kabilang banda, nagsisimula ng makita ang epekto ng edad at pagod sa Pistons, habang ang Bulls naman ay nasa peak ng kanilang athleticism. Sa serye, dinomina ng Bulls ang Pistons at winalis nila ang team. Sa huling bahagi ng laro, malaki ang kalamangan ng Chicago. Dito na gumawa ng isang kontrobersyal na desisyon si Isaiah Thomas. Habang nasa bench sila, nag-usap-usap ang Pistons player at nagkasundo na aalis sila sa court bago pa man matapos ang laro. Sa natitirang 7.9 seconds, tumayo sila at lumakad diretso sa locker room. Dumaan sila sa harap ng Bulls team nang hindi man lang nakikipagkamay o tumitingin sa kanila. Isang malinaw na disrespect ito sa Chicago, lalo na sa NBA tradisyon ng handshakes pagkatapos ng isang playoff series. Malaking dagok ito sa imahe ng liga at bumagsak ang respeto ng buong NBA sa Pistons. Samantalang ang Bulls ay nakapasok sa NBA Finals laban kina Magic Johnson at Los Angeles Lakers. Tinapos nila ang series sa 5 laro. At sa wakas, si Michael Jordan ay naging NBA champion na at nakaakyat sa tuktok ng basketball world. Sa summer ng 1991, ilang araw matapos ang NBA Finals, nagsimula ng selection para sa USA Olympic Basketball Team na sasabak sa 1992 Summer Olympics sa Barcelona. Malaking milestone ito dahil ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na papayagan ng NBA players na maglaro para sa Team USA.
Pero naging bad timing naman para kay Isaiah Thomas. Napili sa lineup sina Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scottie Pippen, Clyde Drexler, Charles Barkley, David Robinson, Chris Mullin, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton at ang college phenom na si Christian Laettner. Ang grupo ay nakilala bilang Dream Team na para sa karamihan ay ang pinakamagaling na basketball team na nabuo. Pero kapansin-pansin na wala ang isang malaking pangalan sa team, si Isaiah Thomas, na future Hall of Famer at leader ng back-to-back champions Pistons, ngunit hindi ito napasama. Kung talent lang ang usapan, walang duda ang level nito. At ang mas nakakapagtaka pa, si Pistons head coach Chuck Daly ang napiling maging coach ng Dream Team pero hindi napasama ang kanyang best player. Dahil dito, kumalat ang mga haka-haka na si Michael Jordan ang dahilan kung bakit hindi naisama si Isaiah. Alam naman ng lahat na hindi maganda ang relasyon nila, dala ng Jordan rules at nangyari sa 1991 series. May mga naniniwala na nagbigay umano si Jordan ng ultimatum na hindi siya sasali kung kasama si Isaiah Thomas sa team. Ilang beses itong itinanggi ni Jordan, pero sa isang libro noong 2012 ni Jack McCallum, may quote na nagsasabing sinabi raw ni Jordan kay Rod Thorn na "I don't want to play if Isaiah Thomas is on the team." Sa kabila nito, may iba pang players din ang nagsabi na ayaw din nilang makasama si Isaiah. Kahit si Magic Johnson na dati niyang kaibigan ay nagsabi sa kanyang libro na nobody on that team wanted to play with him. Kaya't posibleng collective decision ito ng players o baka desisyon mismo ng committee. Hanggang ngayon, hindi pa rin malinaw ang buong katotohanan. Pero isang bagay ang sigurado, ang 1992 Dream Team ay ang isa sa greatest team sa kasaysayan ng basketball. Samantala, nagpatuloy ang era ni Jordan habang ang Pistons ay hindi na muling naging serious title contenders. Nagtapos ang karera ni Isaiah Thomas na may halong pait sa kabila ng isang matamis na legendary legacy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang sports kwento.